Naisip nyo ba mag-alaga ng dolphin? Ay itong tinatawag nating echolocation. Gaya ng mga dolphins, mayroon po silang echolocation. Tayo naman po mga minamahal na mga kaibigan, ay meron po sa atin binigay, meron po tayo. Isang mapagpalang oras sa iyo, kaibigan. Ako na naman po ang inyong pong lingkod, Pastor Glenn. At sa oras na ito, tayo na naman po ay magnilay-nilay sa isa na naman pong teksto. Nagbibigay sa atin ng mga refleksyon sa buhay. Ang teksto na atin pong gagamitin sa oras na ito ay atin pong makikita sa Salmo 119 verse 105. Alam ko po na memorize po natin ito. Sabi po dito sa mga kapatid, "Your word is a lamp for my feet and a light for my way." Sino sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, ang mahilig pong mag-alaga ng hayop? Diba? Napakahilig po natin. May mga alaga tayong aso, alaga tayong pusa, manok, at kung ano-ano pa. Naisip ba ninyo, mga minamahal na kaibigan, na mag-alaga rin ng isda? May aquarium tayo, ganon. Pero ito hindi karaniwang isda. Naisip nyo ba mag-alaga ng dolphin? Alam niyo mga minamahal na mga kaibigan, ako po'y mayroong isang learning sa maghapong ito. Akin pong nakita na ang mga dolphin pala ay napakaraming katangian, napakarami po nilang kakayahan. Sila po ay mayroon pong kakayahang lumangoy ng 29 kilometers in 1 hour. Sila din po ay may kakayahang tumalon mula sa dagat. Tatalon sila ng hanggang 6 na metro. At alam nyo ba, pinakamaganda nilang attribute ay itong tinatawag nating echolocation. Ano po bang echolocation? Ang echolocation, mga minamahal na mga kaibigan, ay ginagamit ito ng mga dolphins para sila ay i-locate yung mga isda na nasa malapit sa kanila. So sa papamagitan ng pag-emit nila ng isang sound, whistle galing sa kanila, nababasa nila yung sound wave. At sa ganoong paraan, nakikita at nalalaman nila kung nasaan, gaano kalaki, gaano kaliit, at ano yung mga nasa paligid nila. Di ba? Napakaganda. Di ba? Hindi man nila makita ito. Pero sila ay meron pong kakayang malaman kung ano ang kanilang saan patungo ang kanilang direksyon. Saan sila dapat pupunta, saan merong pagkain. We are blessed na mga tao dahil meron din tayong guide. Gaya ng mga dolphins, mayroon po silang echolocation. Tayo naman po mga minamahal na mga kaibigan, ay meron po sa atin binigay, meron po tayong Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Napakaganda ng teksto natin, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi, ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at ito ay ilaw sa ating daanan. Bakit? Kapag tayo po ba ay walang ilaw at nagdadaan tayo sa kadiliman, ano pong nangyayari sa atin? We stumble, nadadapa tayo. Kasi nga hindi natin alam yung direksyon. Ganon din sa mga dolphins. Kung wala silang katangiang echolocation, sa tingin ninyo, mahaba yung buhay nila? Sa tingin ninyo, kaya nilang lumangoy ng 29 kilometers an hour? Hindi. Kasi nga, wala silang kakayahang ganon. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang mga dolphins binigyan ng Panginoon ng ganoong kakayahan. At ganon din tayo. Ibinigay niya sa atin ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga salita ay ito ang Ito ang guide natin. Napakarami ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang mundo, sasabihin niya, ipaglaban mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung nararamdaman mo. Sabi nga kapag sinuntok ka, alangan naman magpaapi ka. Diba? Yan ang sinasabi ng mundo. Sinasabi ng mundo na kapag ayaw sa'yo, di wag. Alangan namang ipipilit mo yung sarili mo sa kanila. Hindi. Wag mong ipilit. Ayaw ka nila, wag. Diba? Ang sinasabi naman po ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, ang sinasabi naman po ng atin pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay iba. Anong sabi niya?
Dapat kapag tayo po ay sinampal sa kanan, ano pong gagawin natin? Dapat i-ready na ihanda natin ang kaliwa. Sabi nga niya, do not pay evil by evil. Hindi lamang po mga minamahal na mga kaibigan, na yung mga taong nagmamahal sa atin ang ating minamahal. Kundi ganun na rin yung mga taong kahit ayaw tayo, ibigin natin. Kasi ito ang kagustuhan ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang salita para sa ganun ay alam natin ang ating gagawin. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, akin po kayong inaanyayahan na yumuko at tayo po ay manalangin. Let us pray. Mapagpala ka, O Diyos, at maraming salamat dahil binigyan kami ng pagkakataon na kami po ay amin pong gawin ang lahat ng amin pong kagustuhan na nakasalalay din sa mga bagay na iyo pong kagustuhan. Tulungan kami, Panginoon. Palagi po kaming i-guide. Maraming salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng mga bagay na dapat po namin gawin at dapat po namin isaalang-alang. Salamat ng marami sa pagkakataon, Panginoon, na ibinibigay po ninyo sa amin sa araw-araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga kaibigan, ito na naman po tayo. Ako po ay lagi pong nagpapaalala sa bawat isa ng tatlong mga bagay. Una, ang atin pong pagpananalangin ng personal ay huwag po nating kakalimutan. Iba yung pananalangin kapag may grupo. Iba din dapat ang pananalangin na tayo lamang. Pangalawa, huwag din po nating kakalimutan ang atin pong mga personal na pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Bakit? Napaka-importante ito. Kasi iba yung ating pag-aaral na may kasama tayo at iba din yung pag-aaral natin ng personal. At pangatlo, lagi pong tatandaan at huwag kakalimutan kung ano po ang nababasa natin at napag-aaralan natin sa mga salita ng Panginoon. Ano pong gagawin natin? Sundin, isabuhay, ibahagi at lalong-lalo na gawin natin. Bakit? Kasi ako po'y naniniwala na ito ang kagustuhan ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat, mga kaibigan, ay pagpalain ng Panginoon at gabayan niya palagi para sa ganon ang lahat ng ating gagawin ay makapagluwalhati sa Kanya.